Mas malaking pressure ngayon ang dinadala ni Doc Rivers sa Bucks. Malungkot ang nangyari ngayon kay Draymond Green. At tribute win ng Warriors, nakakapanindig balahibo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Opisyal ng kinuha ng Milwaukee Bucks si Doc Rivers bilang kanilang bagong head coach, isang hakbang na dapat matagal na nilang ginagawa. Isinasaad ng mga ulat na si Rivers, isang dating NBA champion head coach, ay nagsisilbing impormal na consultant kay Adrian Griffin, ang kamakailang tinanggal na Bucks head coach. Ang front office ng Bucks ay tila nakipag-ugnayan kay Rivers upang makapagbigay ng gabay at payo kay Griffin habang siya ay nag-navigate sa kanyang unang NBA season na may mataas na inaasahan sa isang championship caliber team. Si Rivers, isang 24 years NBA head coach na may championship ring mula sa kanyang panunungkulan sa Boston Celtics noong 2008, ay magdadala ng maraming karanasan sa posisyon. Sa kabila sa hindi nito naabot ang conference finals sa loob ng mahigit isang dekada, kilala naman si Rivers sa kanyang pagiging matatag sa coaching at may track record na nangunguna sa 50-plus win teams. Ang kanyang kamakailang tungkulin bilang isang komentarista para sa ESPN ay hindi lamang nagpakita sa kanyang kaalaman sa basketball, ngunit nagbigay din sa kanya ng isang plataporma upang manatiling konektado sa laro. Ang desisyon sa pagkuha kay Rivers ay naaayon sa pagnanais ng Bucks para sa isang bihasang coach na gagabay sa team sa tagumpay, lalo na sa mga stars na tulad nina Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard sa roster. Ang karanasan sa kampyonato ni Rivers at kakayahang mag-coach sa mataas na antas kasama ang high expectation ay ang pagkakaroon sa kanya na siya ang naging malakas na kandidato. Ang Bucks, na kasalukuyang may hawak sa pangalawang pinakamagandang record sa NBA na hawak ang 30-13, ay gumagawa ng isang madiskarteng hakbang upang matiyak nilang magkakaroon sila ng mapagkumpetensyang postseason. Ang paglipat mula kay Griffin patungo kay Rivers ay naging maayos. Isinasaalang-alang rin nila dito ang naunang involvement ni Rivers sa team. Ang hakbang ay sumasalamin din na ang Bucks ay seryosong gustong i-maximize ang kanilang championship window. Habang ang mga concern tungkol sa mga paghahanda sa postseason, ang katalinuhan ni Rivers ay ang nagbigay sa kanila ng kumpiyansa. Ang kanyang kaalaman sa pagtuturo ay napatunayang nagtatagumpay sa regular season sa mga nakalipas, at ito ang pagkakaroon sa kanya na siya ay naging mahalagang asset para sa isang team na hangad ang malalim na playoff run. Matapos ang pagpapaalis kay Griffin, iminumungkahi ng mga ulat na ang pamumuno ni Rivers ay ginusto ng mga pangunahing stakeholder sa loob ng organisasyon. Inuna ng Bucks ang karanasan at katatagan sa kanilang desisyon sa paghahanap ng coach, at ang pagkuha kay Doc Rivers ay ang eksaktong nakita nila ngayon. Ngunit si Doc Rivers, isang coach legend na may tanyag na karera, ay kasalukuyang nahaharap sa mas malaking pressure kaysa sa dati sa kanyang paglalakbay sa NBA. Habang nakakuha siya ng kampyonato sa NBA sa Boston Celtics noong 2008, ang kanyang mga nakaraang taon ay minarkahan naman ng mga disappointment at hindi natupad na inaasahan. Matapos umalis sa Celtics, hinarap ni Rivers ang mga hamon sa panahong naranasan nito ang hindi maabot ang conference finals. Ang kanyang panunungkulan sa Los Angeles Clippers ay nakita noon ang team na patuloy na nagkaroon ng success sa regular season at nagkaroon ng multiple 50 wins sa campaign. Ngunit sa kabila sa nakapagbuo sila ng mga kakilakilabot na roster, hindi pa rin natikman ng Clippers ang inaasam-asam na conference finals. Ngayon, sa kanyang pamumuno sa Milwaukee Bucks, ang pressure kay Rivers ay umabot sa panibagong taas. Ang Bucks ay isang win-now mode kasama ang win-now group. Sa dalawang superstar na si Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard, mataas ang inaasahan, at ang team ay nakaposisyon na maging isang seryosong title contender. Kung sakaling hindi man sila aabot sa tagumpay bilang ang kanilang inaasahan, tiyak na ang mga pagsisisi ay itutuon kay Doc Rivers. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa dinadalang pressure ngayon ni Doc Rivers? Sa ibang balita naman mga kaibigan,
Si Grant Hill, ang Managing Director ng USA Men's National Basketball Team, ay nagbigay liwanag hinggil sa desisyon na hindi isama si Draymond Green sa Olympic pool para sa paparating na Paris Games. Bagaman may mga mahalagang ambag si Green sa tagumpay ng koponan sa pagkuha ng ginto sa mga Olympiad noong 2016 at 2021, ang mga kamakailang on-court disciplinary issues ang nagdulot sa kahangahangang pagwawalang bahala. Lahat tayo ay umuunawa at may tiyak na paggalang at sensitibidad sa partikular na yugto sa kanyang karera at siya ay mayroong mga pinagdadaanang bagay sa loob at labas ng court. Kami sa USA Basketball, nais naming suportahan siya sa kanyang paglalakbay. Hindi lang namin naramdaman na ang paglalaro sa summer ay magbibigay sa kanya ng pinakamahusay na pagkakataon na gawin ang kanyang kailangang gawin, sabi ni Hill. Ang dalawang suspension ni Green para sa on-court conduct sa kasalukuyang NBA season, kasama ang insidente kay Rudy Gobert ng Minnesota at kay Yusuf Nurkic ng Phoenix, ay nagdulot ng alalahanin na hindi maaaring palampasin. Ipinahayag ni Grant Hill ang kanyang pagpapahalaga sa kahusayan ni Green at kinilala ang kanyang mahalagang papel sa alamat ng team. Gayunpaman, batay sa mga pangyayari sa kasalukuyang season, nagdesisyon ang team na hindi siya isama sa listahan ng mga kandidato para sa Paris Olympics. Si LeBron James, bagaman isang 39 na taong gulang, ay naging vocal na tagapagtaguyod sa pag-ambag ng isang team kasama ang mga elite player at napatunayang naipakita ang patuloy na impact sa NBA. Ang mga tulad ni Durant, Curry, Leonard at iba pang mga stars ay nagpahayag sa kanilang pangako na magsilbing kinatawan ng Team USA sa Paris, na binibigyang diin ang pangangailangan na muling makuha ang ginto at ibalik ang reputasyon ng Team USA. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, si Stephen Curry ay gumawa ng 25 points at 8 assists, Klay Thompson na umiskor ng 24 points, at ang Golden State Warriors ay nanalo sa araw na ito sa kanilang unang laban matapos sa pumanaw na assistant coach na si Dejan Milojevic nitong huling linggo. Tinalo nila ang Atlanta sa score na 134-112. Tila bumalik ang angas ng Warriors sa pangunguna sa Splash Brothers na nag-shine sa paglalaro para sa kanilang beloved Brait, isang salita na nangangahulugang kapatid sa Serbian na laging ginagamit ni Milojevic sa lahat ng Warriors. At sa laban na ito ngayon, ang Warriors ay naipanalo ang laban na may 246-point total, kabilang ang score ng opponent sa tribute game ni Dejan Milojevic. Bagay na tinatanong ng karamihan na nagkataon lang kaya? Dahil noong 1992, ang Serbia ay hinati sa 33 provinces at ang Warriors ngayon ay nag-improve na sa 19-22 para sa season at sa 33 date numerology sa Serbian tribute game. Ang Serbia ay nakuha ang kanilang independence noong 19 date numerology, habang nakuha na ng Warriors ang kanilang 19th win. Ang Serbian assistant coach ng San Francisco ay namatay 211 months matapos ang independence at ang Super Bowl LV8 ay naganap noong February 11. Ang kanyang tribute game ay ngayong 24th day habang si Djokovic ay nasa 24 Grand Slam titles. Bagay na napag-usapan ngayon sa social media. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tribute win ngayon ng Golden State Warriors? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.